Alright, good morning. So, actually hindi siya good morning para sa taga Cebu. As we all know, no? Cebu based tayo, so na-hit hard tayo ng earthquake noong September 30. Rick, good morning. Hindi pala good morning. Hindi masyado maganda ang morning ng taga Cebu. Oo, kasi na, diba? ano nang lindol eh. Kaya nga, so anong araw ngayon, Rick? For reference natin sa video natin. October 3 Friday. October 3, 2025, Friday, no? So, hindi masyado maganda dahil sa earthquake. Si Foreman. Si Foreman. Oh, yan, hindi kasi ang ginawa namin, SOP yan eh. After the earthquake, kasi gabi yun, di ba? September 30. Noong October 1, nag-crack mapping kami. Hindi muna namin pinakit yung mga workers kasi nag-crack mapping kami. So far, may mga hairline cracks sa mga sa mga hollow block lang, which is normal. Pero sa structure, wala. So far, wala naman. So, saan ka? Saan ka during earthquake? Saan ka during earthquake? During earthquake, nasa bahay. Nasa bahay ka lang? Malakas ba? Malakas. Okay. 5.2 ata. Dito sa Cebu City. Pero dun sa north of Cebu, sa Cordoba, meaning sa Cebu City, no? Ikaw, Rick, during earthquake, saan ka? Nasaan ka nun? Sa bahay na. Malakas, ano? So dito, nasa mga, tama yung sinabi ni Foreman, nasa mga 5.3. Pero dun sa Bugo, sa north, lakas dun, 6, no? 6 talaga. So anong baon natin ngayon? Anong learnings natin may bibigay? Yung sa natin, sa earthquake. Earthquake, no? So sige, bigyan natin sila ng tip. As much as possible, Rick, hindi natin masyadong gagawin na technical para yung mga viewers natin maunawaan nila, no? Okay? Sige. Ikat ko muna kasi pupunta tayo dun sa ground floor. Rick, dito na lang tayo sa Rick, sa second floor. Maingay, meron nagdi-drill ng may nagdi-drill. So hindi tayo magkakadinigan. So, yung observe natin sa may Bugo, yung mga sa TV, yung sa news, halos lahat doon nakita natin is nag-fail yung poste sa ground floor. Yun talaga ang mostly na fatalities. Sa mga vlog natin previous, sabi natin? Protect the column at all cost. 'Di ba? Kasi pag nag-collapse yung poste, end game na. Wala nang remedyo. So yun nangyari. So yung nakita natin, tinatawag doon is dalawa lang 'yon. Soft story tsaka weak story. Medyo technical, pero pag sinabing soft story, malambot. Kunyari ito, nandito tayo sa second floor, nandito tayo. I-define natin yung soft story kasi killer 'yan eh. Yan ang gusto ng earthquake eh. Pag nakita niya na meron kang soft story, doon niya titirahin yung building. Okay, ano big sabihin ng soft story? Into a layman's term, Huwag tayong pumunta masyadong technical kasi para maintindihan ng mga viewers na hindi naman mga engineers or technical. Pag sinabing soft story, malambot ang floor level. Eto, nasa second floor tayo, Rick. Second floor, sa taas natin, sa ibabaw natin is third floor. Kung sinabing soft story, malambot yung floor na to, yung second floor, mas malambot. Ika nga, pag sinabing malambot, prone to swaying, Prone to swaying, yung poste, yung mga column beams, mas malambot to kaysa sa ibabaw natin, gustong-gusto siya ng earthquake. Hahanapin ng earthquake yung malambot na floor level, doon niya titirahin. Pag ganon, ito una magko-collapse. Sa ibabaw hindi kasi mas matigas to doon. Sa ilalim mas malambot. Yung tinatawag na soft story. Yan ang gustong-gusto ng earthquake. Pag tama ng earthquake, pag nag-sway, yung mga matitigas, wala yun. Hahanapin niya malambot. Doon niya titirahin. Yan, isa yun. Yung pangalawa is weak story. Pag sinabing weak, mahina. Ito naman, mahina. Pagka kunyari ito ulit, sa second floor tayo, kung mas mahina tong second floor kaysa sa third floor, titirahin din to ng earthquake. Diba? Yun ang nangyayari. Mostly, sa mga, sad to say Rick, sa mga
sa mga second floor or third floor na mga establishment, doon nangyayari yon, mga ganon. No? Kasi bakit? Yung sa ground floor, nandun yung parking. Oh, parkinganan, open space, mga, 'di ba? Mga rentable space na walang mga wall. Pero yung second floor, tad-tad sa wall, mas ma-steep doon. So yun nangyayari doon. Okay? To continue, Rick, as a foreman, to continue, meron tayong mga, Rick, nakikita sa Facebook na sa mga building, mga BPO, nagkakrak yung mga wall nila. Tapos pinagtanong, kung sa earthquake lang, ano daw ang structure na pinaka matibay laban sa earthquake? Ang sagot doon is normally ang shear wall. Yung poste pwede rin kasi, pero yung poste kasi more on gravity load siya, no? Gravity load. Pagka sa earthquake naman, frame. Yung framing yan, yung mga framing na yan. Yan, kagaya nito example, shear wall yan. Shear wall. Ang pinaka priority niya hindi sa bigat, hindi sa gravity. More on lateral, meaning ang shaking. Yan ang kinagandahan pagka computer software na, structural computer software design na. Kasi magre-recommend na yan na failure siya sa earthquake o sa shear, kailangan mong gumawa ng paraan, dadagdagan mo pa o mas palalaparan mo pa, 'di ba? So ang sagot doon, ang talaga nag-resist ng earthquake sa isang building is ang shear wall. Ano 'yon? Mostly mga elevator. Ito, elevator. Pag may nakita kayo sa building na elevator, yan. Ang purpose niya is hindi masyado sa gravity. Ang purpose niya is sa swaying, sa lateral. Sideways, no? Sideways. Okay? Since earthquake yung topic natin ngayon, earthquake. So sa mga building talaga, according sa code natin, sa ACI 318 tsaka NSCP 2015, nire-require talaga, no? Kunyari, system yan mayroong brace system, mayroong framing system, tsaka yung dual system. Ito, yung building natin, considered to as dual. Ibig sabihin, yung nag-resist ng earthquake is yung column tsaka yung girder or beam, yan, yung tinatawag na moment resisting frame. Nag-resist siya ng moment, nag-resist siya ng lateral movement na sideway movement or swaying. Yan dyan, no? May mga special detail yan, yung rebar tsaka yung concrete, tsaka yung mga sizes and spacing ng kada poste. Meron nasa code yan, hindi basta-basta lang yan. Alright, yun yung dual. Tapos yung pangalawa, kasi dual yung second is yung shear wall. As per code, hindi sa exactly na 100% talaga. At sabi ng code? Na dapat kung dual system ka, yung 25% ng earthquake load, yung pag-sway, ang magkikerry nun, mag-resist nun is yung bracing. Ika nga yung framing pala, yung framing, yung column tsaka girder or beam. And then the 75% more or less is yung elevator wall or shear wall. Or yung mga ganito na shear wall. Yun 75 siya. Approximately. So yun, ang nagkikater nun, may measure nun is automatic yan sa computer design. Yan, computer design. Pag mano-mano, sasakit ulo mo nun. Baka magkamali ka pa. Magbibigay na lang ng report, ng check report, yung computer mo. Kung yung pagka-design mo is meron siyang failure. Alright? So yun. And then chinecheck yung irregularities kasi pagka yung irregular yung building mo, doon gustong-gusto yun ng earthquake. Ano sabihin yun? Kunyari, pag nag-shake, pag naglindol, dapat pantay-pantay ang level ng shakiness ng pag-uga. Pantay ang building sa pag-uga. Hindi pwede yung doon mauga, tapos yung sa kabila, walang kauga-uga. Irregular yun. Gustong-gusto ng earthquake yun kasi sisirain ang building mo nun. Alright? So isa yun. Yung kanina sinabi ko, yung weak story, soft story. Pero sa TV, sa mga news, yung palagi nakikita natin ng failure sa mga second story lang, yung mga lumang building is collapse talaga ng poste. Which is, yun yung soft story tsaka weak story. Alright? Alright, during earthquake, pagka ganito,
maghihilahan yan, no? Maghihilahan yan into different directions. So, pag ganyan, kailangan natin talaga na ma-isolate yun. Paano natin ma-isolate yun? Para di sila maghilahan. Nag-i-introduce yung designer ng seismic gap kagaya nito. Although hindi pa tapos yung ano niya, yung pinaka rubber niya. Yan oh, may seismic gap yan. 'Di ba? Ang ano diyan, ang reason behind yan yung nga para hindi siya tension release, no, para hindi siya kasi maghihilahan nga yan, 'di ba? Itong building na to hihilahin yung kabila, 'di ba? So para ma-prevent niyan, nilalagyan natin ng seismic gap. O para yung energy ma-isolate. All right? So ano pa ang gusto ng earthquake? Ang gusto ng earthquake is yung mga irregularities. Nasa code 'yun. Ano ibig sabihin nun? Na yung earthquake gustong-gusto niya yung malambot. Yung malambot. So dapat pag kasama to sa checking pag nagdi-design, kunyari ang building, pag nag-earthquake, dapat diyan even o pantay ang pag-sway. Diba? Pantay. Yan tinatawag na merong code yan, no? Na nasa code niya. Yung pag-shake niya, dapat pantay-pantay. Pag merong part na, nyari, itong part na to, mas sway dito, yung kabila stiff, mas matigas. Gustong-gusto ng earthquake yun. Tapos, yung pinakamalakas mag-sway, yun ang titirahin niya. Okay, second part, yung trabaho naman ng engineer. Ano naman trabaho ng civil engineer o yung mga designer? Trabaho nila is hanapin kung saan makikita yung soft story tsaka weak story. Yun ang responsibility nila. Sad to say, kung magmamanual ka rin, ang hirap hanapin kasi mamano-mano ka. By hand, kukumpitin mo pa yun, mahirap. So nowadays, computer edited design na. Kasi yung tinatawag na magbibigay na ng design check yung computer software. Malalaman nila kung failed yan. Weak story lalabas doon, weak story. Ikaw as a structural designer, ikaw na magsosolusyon noon. Lalagyan mo ba ng bracing? Palalaki mo ba yung poste? Dadagdagan mo ng shear wall? Etc. Na pagka i-check-run mo yon, yung failed magiging pass na. Wala ka na makikita na failure. Alright? So, yun ang kagandahan kung computer software design na ang gagamitin. Yung manual, wala na yon. Diba? Kapag gagawa kayo ng bahay, ang tip lang, bigyan natin sila ng tip, Bigyan natin sila ng tip. Pag gagawa sila ng bahay, pinaka-importante, kung second floor yan, pinaka-matibay dapat yung ground floor. Ground floor. Kasi, nyari mga ganyan, di ba? Ito tayo para mas Ito, pakita natin. Kunyari ground floor to. Ito yung poste mo. Ito ang dapat bigyan nyo ng importansya. Yan, yung tinatawag na column to beam joint. Sagrado yan. Tingnan mo, i-check yung mga videos sa may bugo. Yung mga nag-collapse, dyan talagang failure. Kahit sa laboratory, sa laboratory, yung mga testing, dyan talaga. Yan, sa mga technical, yung tatawag yung mga confinement bars, mga joint bars, joint ties, di ba? Joint ties, confinement ties, di ba? Yan. Pinaka-importante yan. Pag yan hindi nyo binigyan ng pansin, dyan ang location ng collapse. Yung sa mga bahay-bahay, yung sa mga second floor, third floor, tingnan yung mga video. Diba? Pati sa code, yun na naman binibigyan ng importansya ng code. Alright? So protect by all means, by all cost, yung column to beam joint connection. Yan ang magsisave sa buhay. Sa buhay na ng mga occupants. Alright? Diba? Pansinin nyo, yung ground floor, bakanting-bakante. Yan, isa na yan, Rick, sa tip natin. Pag pumunta ka ng isang bahay, second floor, third floor, pansinin mo yung ground floor. Vacant, no? Kasi may mga carport, parkinganan.
Tapos sa second floor, sa tingin mo close lahat, di ba? Close. Pero sa ilalim, vacant. Tapos yung mga poste ang liliit. Tapos ilan lang ang poste kasi yung may mga kotse, paparking. Red flag yan. Red flag yan. Pag may mga ganyan na existing pa, gawan nyo ng paraan. Humanap na kayo ng mga civil engineer nyo, ipa-retrofit nyo na. Paano? Lagyan nyo ng bracing. Ilagyan nyo ng bracing. Yung mga civil engineer nyo na ang bahala dyan. Basta ipakonsulta nyo. Kasi yung mga nakikita natin dyan talaga ang failure. Alright? Yun. Weak story tawag doon. Weak o soft story. Mas matigas pa yung mas matibay pa yung second floor kaysa sa ground floor. Gustong-gusto ng earthquake yan. Alright? So, yun na lang. Condolence sa mga biktima, no? Iba. Pero, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Help is coming. Pumunta na sa presidente, si BP, nandun na. Nakita natin sa video. Tapos, eto si Porman, membro to ng REACT. Shoutout sa mga taga-REACT. Pupunta kayo sa Sa Bugo? Siguro mga nabalitaan ko bukas. Bukas. Oo. Yung head nyo, shoutout sa head nyo, si Sir Neil, no? Oo. Pumunta na, Sabi namin, helicopter, no? Yung mga staff, yung mga pinakataas. Taas nyo, mag-helicopter kayo, by land lang kayo. Ko lang, no? Check lang natin, Sige, help is coming, no? Oo. Oo. Yung mga kasama natin dito, mga workers natin, ang dami nila mga relatives. Oo. Ha? O sige, yan lang muna. Tingnan natin, ha? Keep safe, no? Safe lang tayo, ha? Sige, bye-bye.